Magpakilala kayo. Mr. Lin, ito ang pinakamahusay sa amin. Napakagaling sa pag-arte. Madali lang sa kanya ang mga eksena ng pagluha at mga plot ng drama ng mayayamang pamilya. Masaya ka? Ito, maganda at mahusay magsalita. Ang tawag sa kanya ay honeypot. Pinakamahusay sa pagpapasaya sa mga nakatatanda. Dalhin mo siya sa bahay, siguradong maganda ang New Year mo. Ang isa ito, hindi lang maganda at may magandang figure, kampeon din siya sa freestyle fighting. Kapag dinala mo siya, magkakaroon ka ng mukha at substance. Natural, hindi mura ang presyo. Ang huli, ito ang baguhan sa amin, natural na pinakamura. Mas charm ang purple. Mr. Lin, tingnan mo kung alin ang gusto mo. Dahil girlfriend pansamantala lang, natural na mas mura, mas mabuti. Kukunin ko kayo. Mr. Lin, paano mo babayaran ang deposit? Cash o scan? Magkano? 2,000. Kalahati ng monthly salary ko yan. Kailangan ko talaga magdala ng girlfriend? Lin Beichen, kung hindi mo dadalhin ang isang anak na babae sa bahay ngayong taon, huwag kang umuwi para sa New Year. Scan mo. Takbo, darating ang mga pulis. Hoy, huwag kang umalis. Hoy, sandali, deposit ko. Ang 2,000 ko. Hinto. Nakuha ko kayo. Bitawan mo ako, mali ang tao. Maling tao? Hindi pwede. Hindi mo ba napag-usapan na sumama sa akin sa bahay para harapin ang nanay ko? Nagbayad pa ako ng deposit. Deposit? Rent a girlfriend? Oo, napag-usapan ng presyo, tama? Bukod pa, nagbayad na ako ng deposit. Hindi ka babawi, miss. Mga trabahador tayo, bakit pa tayo magpapahirap sa isa't isa? Bukod pa, kung hindi ako pinipilit ang pamilya ko na magpakasal, hindi ko gagawa ito. Tulungan mo lang ako. Ang lolo ko pinipilit ako sa arranged marriage, nakakainis. Ang isa sa harap ko mukhang sapat na. Hoy, magsalita ka. Kung talagang hindi pwede, ibalik mo lang ang pera ko. Pwede ako maging girlfriend mo. Talaga? Magaling. Pero bago yan, hindi mo ba dapat bitawan ako? Sorry. Tinanggap ang apology pero ang compensation ko para sa emotional distress? Bayad? Anong bayad? Gumastos ako ng 2,000. Malaking halaga yon. Ubus na pera ko ngayon. Sinong nagsabing pera? So, may bisa pa ba yung sinabi mo? Siyempre naman, pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Linawin muna natin, walang ilegal. At kahit magdagdag ka pa ng bayad, hindi pa rin. Hindi ito ang lugar para pag-usapan to. Hanap tayo ng ibang lugar. Hoy, saan tayo pupunta? Teka, ganito na ba kalakas ang kita ng pagiging prinsesa ngayon? Baka dapat subukan ko rin. Anong ginagawa mo dyan? Sakay ka na ng kotse. Naghihintay ka bang mahuli ng pulis? Ano yung kondisyong sinabi mo? Siyempre, kailangan mong magpanggap na boyfriend ko at sumama sa kin pa uwi para mag-New Year. Ay bakit hindi mo sinabi agad? Nakakagaan ng loob yun. Pero isang bagaga muna, kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapang pera. Pwede ko bang mabawi yung pera? Beichen, kamusta na ang paghahanap ng girlfriend? Kung wala ka pa ring mahanap, bukas magpapakilala na ako kay Aling Wang na balo sa kabilang barangay. Ganito na naman ang pag-uulit ng nanay ko tungkol sa pag-aasawa. Akin na yan. Sige na, ngitian mo. Kumusta po, tita? Ako si Chuking, girlfriend ni Beichen. Hindi na po kayo kailangang mag-alala tungkol kay Tita Wang. Kahit alam kong peke ito, bakit kumakabog ng medyo mabilis ang puso ko? 2,000 piso ang pumasok sa bank account. Hello, sino po ito? Mr. Lin, pasensya na po sa nangyari kanina. Naibalik na po ang 2,000 deposito ninyo. Sa susunod, siguradong uunahin namin kayo sa pinakamaganda naming alok. So, hindi ikaw yung girlfriend na inarkill ako? Akala ko ibang tao ka. Ma'am, bakit ka tumatawag? Usog! Usog! Huwag mong harangan ang camera. Tingnan ako ng mom sa anak ko. Ma'am, usap tayo mamaya. Hello? Hello, auntie. Ako si Chuking. Ay, ang ganda!
Ang ganda. Ang ganda ng babae. Ang swerte talaga ng anak ko, Beichen. Ma'am, anak mo ako. Auntie, swerte ko rin na nakilala ko si Beichen. Chuking, anong edad mo? Anong trabaho mo? Ma'am, nagmamaneho ako. Tawagan kita mamaya. Sige, bye. Kaya, hindi kayong girlfriend na kinuha ko. Bakit mo sinagot ang tawag? Kailan ko sinabi na ako yun? Hindi ba sa KTV hinawakan mo ako at ayaw mong bitawan? Hindi mo rin naman tinanggihan. Sa tingin mo hindi maganda ang ginawa ko? Or hindi ako magaling mag-pretend na girlfriend mo? Satisfied, mas satisfied. Pero hindi yun ang punto ngayon. Ang punto, kailangan linawin ang misunderstanding sa mom. Pero ngayon, kinunan na ng pictures na kilala na ng parents. May mas maganda pang option kaysa sa akin? Ang huling pasya ng nanay ko ay nakabitin pa sa akin. Sige, pero linawin muna, magpapanggap lang ako na boyfriend mo. Wala nang iba. Ano, natatakot kang kakainin kita? Masaya ang pakikipag-transaction. Ako si Shen Chuking. Masaya akong makilala ka, Lin Beichen. Kuya Chen, malaking balita. Year-end party ng kumpanya bukas, President Shen mula sa Chingkong headquarters ay dadalo rin. President Shen mula sa Chingkong? Oh, biglaan? Narinig ko dahil lumampas sa target ang branch natin, binibigyan ng special attention ng headquarters. Sab ng manager, dapat maaga ang lahat bukas. Di kalimutan. Grabe. Sige, nakuha ko. Ang tyrant ay darating. Magiging busy bukas. Tyrant? Oh, di mo alam. Maraming inhuman na patakaran ng kumpanya natin ay gawa niya. Halimbawa, 1 minutong late, bawas half-day pay, bathroom break di dapat lumampas ng 8 minuto. Oh, at magtatrabaho ka sa lunch break. Siya ay inhuman. Di ko naaalalang gumawa ng mga patakaran yon. Ganon ka perverted. Tinatawag namin siyang non-exterminator. An-exterminator ha? Maganda. Lin Beichen. Rumored yon ng malala, baka may maling pagkakaintindi. Maling pagkakaintindi? Imposible, sabi ng ilang old-timer sa kumpanya natin. At last week, 1 minutong late lang ang old Wu. Nag-donate ng half-day pay. Nakita ko ng sariling mata. Paano fakes yon? Parang may gumagamit ng pangalan ko sa kumpanya para magpaka-power. Sige, tama na yon. Di mo maintindi nagtatanong ng marami. Hindi ka corporate spy na pinadala ng ibang kumpanya, di ba? Ang galing ng imagination mo. Maaga pa, tara bumili tayo ng mga gift para sa parents mo. Tama. Dapat bumili tayo ng kahit ano. Pero wag susobra. Kahit prutas lang, okay na. Ang importante ay ang pag-iisip. Hindi pwede. Ano ba ang gusto nila? Gusto ng mama ko ang maglaro ng mahjong kasama ng mga kapitbahay. Gusto ng papa ko ang uminom ng tsa. Okay, nakuha ko. Humawak ng mahigpit. Aalis na tayo. Napunta ba tayo sa maling lugar? Hindi, eto nga. Hoy, sobrang mahal dito. Ang papa ko loose leaf tea lang ang iniinom. Siguro dapat pumunta tayo sa ibang lugar. Hindi pwede. Unang meeting, hindi dapat mawalan ng muka. Ang papa ko, napakahirap ang pinagdaanan para palaki ako at hindi siya gumagastos kahit para sa mga bagong damit niya. Ang year-end bonus ko darating bukas. Isipin mo na lang na gift para sa kanya. Welcome. Anong klaseng tsa ang gusto niyong makita? Puer, magandang taon. Okay, please umupo. $18,000? Sobrang mahal. Tsaba ito o ginto? Ang papa ko ay taga-probinsya lang. Hindi niya ma-appreciate ang ganitong mamahaling tsa. Siguro dapat pumunta tayo sa ibang lugar. Tignan muna natin. Kung malaman ng papa ko ang halaga ng tsa, papatayin ako. Hindi niya itinatapon kahit mga lumang socks, lalo na ang uminom ng ganitong mamahaling tsa. Miss, ilabas mo ang pinakamahal mong tsaa. Oh? Hindi ba ito ang top student ng klase natin, Lin Beichen? Lin Beichen, anong ginagawa mo rito? Mali ba ang lugar? Naalala ko, ang palengke ay kanan paglabas ng pinto. Akala ko pa naman importante ang tao. Bagong yaman lang pala. Ikaw, hindi masama, Lin Beichen. Gumaling ka na. Balay, nakahanap ka pa ng ganyan kagandang nobya. Magandang binibini. Anong pangalan mo? Kaibigan mo? Kaklase ko noong sekundarya.
Nakuha ng pamilya niya ang bayad sa demolisyon. May pera lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Lin Beichen. Narinig ko, nagbebenta ka na ngayon ng bahay. Jack, mahirap ang panahon ngayon. Di ba mahirap? Kailangan mo ba ng tulong pinansyal mula sa kuya mo rito? Wang Shuo, hindi mo pa nauubos ang bayad mo sa demolisyon at nanliligaw ka pa rin? Hindi tulad ninyong mga mahihirap. Hindi ako mapapantayan. Ang gandang ito, nakasama mo, malamang hindi makakain ng maayos. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ipagpapasyal kita ngayong gabi. Anong amoy yun? Ang baho. Naku, dapat ipagamot talaga ng ilang tao ang mabahong bibig nila kapag may konting pera. Lin Beichen. Karaniwan parang pabiro, pero sa mga mahahalagang sandali, maaasahan pala siya. Binibini ang Laubanjiang puwer na hiniling ninyo. 38,000 para sa Laubanjiang. Lin Beichen. Kaya ba ng sahod mo ang tesa na ganito kamahal? Excuse me, bayaran mo na. Lin Beichen, tumigil ka sa pagpapanggap. May pera ka ba talaga? Ano ba ang ginagawa ni Lin Beichen? Hahaha. Lin Beichen, todo ang effort mo para lang magyabang sa harap ng babae. Plano mong mabuhay sa hangin sa susunod na taon. Ang Laubanjiang na pinili mo, maganda talaga ang kalidad. Sulit ang presyo. Alam mo to? Lin Beichen, sino ba ang niloloko mo? Isang sales agent ng bahay. Ano ang alam mo sa siya? Ang puwer na binili ko dapat ituring na mid to high grade, tama? Wala bang mas mahal pa dito sa shop mo? Maganda ang taste mo, sir. Ito talaga ang best-selling item namin. Wala ba kayong mas maganda sa shop ninyo? Ilabas mo ang pinakamaganda. Ipakita mo sa mga mahirap ang tunay na magandang bagay. Narinig ko meron kayong ancient tea tree. Nakita ko yon sa auction last year. Miss, ang Dahong Pao Mother Tree ba ang ibig mong sabihin? Mas maganda talaga yon kaysa dito. At mas mahal. Dalhin mo yun agad. Ako, Wang Shuo. Bumibili lang ng pinakamahal. Ang pinakamaganda. Sir, ang Dahong Pao Mother Tree ay maganda talaga. Pero ang presyo... Ano? Sa tingin mo hindi ako afford? Nako. Hoy, Wang Shuo, kung hindi mo mabayaran mamaya, huwag pilitin. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Lin Beichen, tumahimik ka. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tunay na lesson. Ito ang treasure ng shop namin, ang Dahong Pao Mother Tree. 20 gramo para sa 280,000. Ibinibili namin ito simula sa kalahating gin. Ang total ay 3,500,000. Anong klaseng tae ng Chia ang nagkakahalaga ng 3,500,000? Panloloko ito. Wang Shuo, hindi ka naman baubos ang pera, no? Di ba't kanina mo lang sinasabing may ipapakita ka sa amin? Oo, naghihintay kaming lahat na makita ang kakayahan sa pera ni Ginoong Wang. Hindi naman kasi nungalingan, no? Wang Shuo, nakatingin ang munting nobya mo. O nagmamayabang ka lang, wala ka talagang pambayad? Oo, maganda. Sa tingin ko manloloko itong lalaking ito. Wala siyang pera. Dapat hiwalayan mo na siya ngayon. Ako, marami akong binili ngayon. Naabot na ang limitasyon ng card ko. Takas, di ganun kadali. Babalik na lang ako sa ibang araw. Oh, Wang Shuo. Ay, pasensya na. Ipinost ko lang sa group chat ng klase natin ang pagpasok mo ng mayabang. Naghihintay ang lahat na makita ang iyong kakayahan sa pera. Nakasalubong ko si President Wang ngayon at sinabi niyang ipapakita sa akin ang kayamanan ng tindahan. Di ba ito ang punong ina ng Dahong Pao na nabili ng 200,000 sa auction para sa 20 gramo? Talagang kay President Wang, tunay na sobrang yaman. Hindi pa ako nakakita ng tiyang nagkakahalaga ng 3,000,000. Talagang lumawak ang aking pananaw ngayon. Lin Beichen, huwag kalimutang kumuha ng litrato at i-post sa grupo. Dahil hindi kayang bayaran ni President Wang, mas mabuting magpaliwanag ako sa grupo para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sino lang nagsabi na hindi ako makabili? Ako ang magbabayad. Oh, talagang astig si President Wang. Lin Beichen, tatandaan ko yan. Sandali lang, President Wang, baka mahulog ka. Ang lalaking ito, mula nang magbayad siya, naghanda na siya ng bitag para sa Wang Shuo. Isang hakbang. Isang hakbang. Lalo akong nagiging curious tungkol sa kanya. Hindi ko inakala na napakatalino mo. Pero paano mo natiyak na bibilhin niya yon? Ang mga lalaking tulad niya, mga bagong yaman, mahalaga sa kanila ang muka. Ilagay mo siya sa posisyon at hindi siya makakabawi. Nagdusa para sa muka, pero alam mo talaga ang tiya. Hindi masyado. Ang tatay ko lang ay mahilig magkwento tungkol dito.
Sandali lang po. Maraming salamat sa inyong dalawa. Dahil sa binibini na benta ng aming tindahan ang napakahalagang treasure. Ito ay munting pasalubong mula sa aming tindahan, ilang tisa mula sa koleksyon ng boss. Napakaswerte. Napakaswerte ko ngayon. Salamat, hindi kami tatanggihan. Tara na. Hoy manager, ibinigay ko na ang tsaa na sinabi mo. Pero ang kahon ng tsaa ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Talagang hindi natin singilin kahit sentimo si Mr. Lin? Ang mga nasa taas ay partikular na nag-utos na gawin ang lahat para makabuo ng connection. Mga nasa taas, sino? Huwag mong tanong. Tandaan mo lang, kahit anong oras dumating ang Mr. Lin, tatanggapin siya natin sa pinakamataas na pamantayan. Nakuha ko, manager. Ipapadala ko na lang sa'yo mamaya ang pambayad sa tsa. Hindi na kailangan. Peke naman lahat to. Hindi kita papabayarin sa regalo para sa meeting. Hindi ako pwedeng manamantala sa'yo. Sige, babawasan ko na lang sa sweldo niya mamaya. Chenge, mabilis ang paunawa. Itinakda ka lang ng manager na siyang lubos na mamahala sa nakakainis na trabahong pag-aayos ng lugar para sa year-end party ng kumpanya bukas. Gusto niyang nandoon ka ng alas 6 ng umaga. Diyos ko, alas 6 at lubos na mamamahala? Niloloko ba niya ako? Sobrang sip-sip talaga ng manager mo sa presidenteng yon. Kulang pa yung sipsip para ilarawan siya. Kung si President Shen ang diktador, ang manager naman namin ang punong Yunoko. Laging nagpapakita ng kapangyarihan gamit ang isang balahibo ng manok bilang tanda ng autoridad. Nababaliw na kami sa pagtatrabaho sa ilalim niya. Oh, ganun mo ba kamuhi ang presidenteng yon? Kulang pa yung kamuhian para ilarawan. Narinig ko sa ilang matagal ng empleyado sa kumpanya. Masama raw ang ugali nitong si President Shen natin dahil malungkot ang buhay may asawa niya. Hiwalayan na raw siya ng asawa niya, kaya hindi niya matanggap na masaya ang iba. Oo nga pala, kalbo raw siya. Malungkot ang buhay may asawa, magang menopause at kalbo. Sinong kumakalat ng chismis tungkol sa akin? Kung kalahati lang sana ng katinuan mo ang meron si President Shen natin. Hindi, kahit 10% lang, hindi sana puno ng reklamo ang kumpanya natin. Hindi ka ba natatakot na malaman niya na pinagchichismisan mo siya? Sa iyo lang naman ako nagrereklamo. Yung tulad niyang nasa tuktok, paano niya maririnig ang mga daing nating mga nasa ilalim? Baka alam na niya. Anong sinabi mo? Wala. Salamat sa araw na ito. Uuwi na ako. Ingat ka sa daan. Salamat lang sa bibig. E di isasama kita sa pagkain. Hindi na kailangan ng pagkain. Oo nga pala, anong oras na naman sabi mo yung year-end party ng kumpanya nyo? 10 raw ng umaga dapat, pero kailangan kong nandun ng alas 6 para magayos. Ang saklap ng buhay. Lin Beichen, wala ka bang pagka-curious kung ano ba talaga itsura ng presidente mo? Anong ika-curious ko? Matandang dalaga lang yan. Paano kung maganda pala siya? Imposible. Mas maganda pa kaya siya sa iyo. Sige, maaga kang matulog. Bukas tingnan mong mabuti kung ano talaga itsura niya. Paalam. Bakit kaya mabilis ang tibok ng puso ko? At anong ibig sabihin niya kanina? Lin, ayusin mo ito ng maayos. Ito ang pinakamahalagang araw ng taon para sa kumpanya natin. Ang dali-dali lang sabihin niya. Kung hindi lang dahil sa year-end bonus, matagal ko nang binaligtad ang mesa. Chen, nandito ako para suportahan ka. Alam kong hindi mo kakayanin mag-isa. Tol, ang kaibigan sa oras ng pangangailangan ay tunay na kaibigan. Ikaw ang pinakamagaling. Pag nakuha ko na ang year-end bonus ko, siguradong ililibre kita ng masarap. Sige, usapan na yan. Chen, gusto ko sa 5-star restaurant. Walang problema. Magandang umaga. Kumusta na ang pag-aayos ng venue? Ay, huwag mo nang banggitin. Maaga pang gumising kaysa sa mga manok, mas mahirap pa ang trabaho kaysa sa mga mula. Gusto kasi ng head eunuch natin na hatiin ako sa 8 para magamit. Malapit nang magsara ang walang kwentang kumpanyang ito. Naghirap ka. Yun lang. Pwede namang tumayo ka sa tabi ko at pintasan ng mga kapitalistang walang puso na ito. Suportado kita sa isip. Magtrabaho ka ng mabuti. Bakit parang eksakto ang tono niyan sa isang kapitalistang walang puso? Chen, Ha? may girlfriend ka na?
Wala lang. Client lang. Oh, client, hindi pa nawawala ang ngiti mo. Ay, umalis ka nga dyan. Magtrabaho ka ng mabuti. Oh. Chen, kailan kaya darating si President Shen? Sobrang curious ako. Malapit na siguro. Ewan ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Una, meron akong hindi magandang balitang i-anunsyo. Ang ating presidente ng Chinkong Group, ang iginagalang na President Shen na minamahal nating lahat ay naantala. Kaya ang year-end party ngayong araw ay ako ang magho-host. Sayang ang pag-aalala. Shen, ikaw ang sales champion ng sales department natin na may performance na nag-iiwan sa lahat sa alikabok. Narinig ko na binigyan ka ng headquarters ng 30,000 bonus ngayong taon. Kung yayaman ka, huwag mo akong kalimutan. Sige, usapan na yan. Ikaw ang pinakamagaling kong kaibigan. Lahat tahimik-tahimik. Ngayon ay i-anunsyo ko na ang pinaka-exciting bahagi, ang award ceremony. Ang champion ng sales department natin ay si Xiao Chen mula sa sales department. Mabuhay! Siya pala ang champion. Ang galing. Chen, huwag kang padalos-dalos. Pamangkin ni Chao Jianming si Xiao Chen. Alam mo yan, mababawi mo ang bonus pero di mo mababawi ang trabaho mo. Tiisin mo na lang. Ang tagal ko nang tinitiis ngayon, pati year-end bonus ko nawala. Hindi ko na kaya. Sandali lang. Zhao Jianming, itatanong ko sa'yo, dapat bang mapunta ang year-end bonus sa may pinakamataas na performance o base sa kung sino ang kamag-anak mo? Lin Beichen, anong klaseng ugali yan? Year-end party ng kumpanya ito. Sinong nagpahintulot sa'yo na magkagulo dito? Magkagulo? Nagpakapagod ako buong taon. Ngiti kahit maaraw o umuulan para makuha ang mga resulta. Tapos sa huli, napunta lang sa may connection. Sino to? Lin Beichen, laging late ka at maagang umuwi, gumagawa ng personal na trabaho sa oras ng opisina. Mabait pa ang kumpanya na hindi ka tinanggal. Ngunit, paglilikot ka pa at mapapakita ng hindi pagkakontento sa kumpanya. 2 beses lang ako naging late at maagang umuwi dahil kasabay kita uminom hanggang madaling araw para sa negosyo. Personal na trabaho yon? Gumagawa ako ng PowerPoint para sa anak mo. May lakas ka bang tingnan ng chat logs or surveillance? Ikaw, may lakas ka pang sumagot sa pamunuan ng kumpanya. Gusto mo pa bang magtrabaho dito o hindi? Matagal ko nang gustong mag-resign. Ngayon, katarungan lang ang gusto ko. Katarungan ang gusto mo. Lin Beichen, tanggal ka na. Para matanggal ang isang sales champion, kailangan ng aproba mula sa headquarters. Kung gusto mo akong tanggalin, kailangan mong magpaalam kay President Shen. President Shen? Bumalik na si President Shen sa headquarters. Hindi na siya makakabalik ngayon. Ako na ang ganap na namamahala sa kumpanyang ito. Chuking, nasaan ka? Lolo, hindi ako attend ng board meeting. May mga tao sa branch na gumagamit ng pangalan ko para magkagulo. Ganun ba? Sige, ikaw na ang bahala. Huwag kang magpakaawang sa paglilinis. Huwag kang mag-alala, Lolo. Zhao Jianming, akala mo ba tapos na ang lahat sa pagtatanggal mo sa akin? I-report ko ang lahat ng nangyari ngayon, kung paano mo ninakaw ang bonus at ginamit ang posisyon mo para sa sariling interes, ng detalyado sa headquarters. Hindi ako naniniwalang wala akong mapaglalapitan sa headquarters. Lin Beichen. Talaga bang ganyan kakabobo o naguguluhan ka lang sa galit? Sige, mag-report ka sa headquarters. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng headquarters. Ikaw na isang mababang sales na tinanggal dahil sa paglabag sa patakaran, o ako isang manager na mahigit 20 taon ng tapat na naglilingkod sa kumpanya. Peke ang performance mo at nang bamalan ko, nagalit ka at inudyukan ang mga empleyado na ipitinako. Sa palagay mo, sino ang paniniwalaan nila, ikaw o ako? Nakita at narinig ng lahat ang lahat ng nangyari ngayon. Kung magkakaisa tayong lahat, hindi ako naniniwalang mananatili ka sa pwesto mong manager. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Sino mang sumama kay Lin Beichen para mag-report sa akin, tatanggalin din tulad niya. Lin Beichen, sabik na sabik akong makita ang reaction mo kapag nakita mo ako. Mga kasama, kung magnanakaw siya ng bonus ko ngayon, bukas may dahilan na siyang bawasan ang sahod ninyo. Gusto pa ba ninyong magpakahirap para lang sa iba ang pakinabang? Hahaha, Lin Beichen, mukhang walang tumutulong sa'yo, ha? Kuya Chen, sinusuportahan kita. Matagal ko nang nakikita ang pagka-plastic nitong taong ito. Wang Dachuan tagal kari. Ha? Mag-aagard, itapon na ba ng 2 gulo?
Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, anong gagawin mo kung naapi ka? Anong silbi ng pagpunta mo? Internal company matter ito. Paano mo nalaman na walang silbi ang pagpunta ko? President Shen, bakit ka nandito? Hindi ba nasa headquarters ka ngayon? Shen Chuking ang President Shen? Ang noon exterminator na inilait ko ng 800 beses? Ay nako, ay nako, ay nako. Napakaraming masasakit na salita ang sinabi ko sa harapan niya. Kalbo, menopause, unhappy marriage. Lin Beichen, patay ka. Kailangan ko bang i-report sa'yo ang mga lakad ko? Hindi. President Shen, kung mas maaga kang nagpaalam, nakapaghanda kami para salubong ka. Kung hindi, paano ko nakita ang ganitong exciting scene? Ipaliwanag, anong nangyari? President Shen, ganito ang nangyari. Si Lin Beichen, ginawa ko ang performance niya. Nalaman ko, at siya, naghinanakit, falsely accused ako ng embezzlement at bribery. Si Wang Dachuan ang accomplice niya. Nagtulungan sila para guluhin ang order. Kaya pinapaalis ko lang sila ng mga guards. President Shen, hindi po totoo yan. Si Zhao Jianming na ito siya. Wang Dachuan, tinanggal ka na. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Magpatuloy. Lin Beichen, totoo ba ito? Oh, may ebidensya ako. President Shen, peke ang ebidensya niya. Dahil tinanggal ko sila dahil sa paglabag sa disiplina, may galit sila at nagtulungan para ipitin ako. Mga gwardya, palayasin ninyo ang mga gulo na ito. Zhao Jianming, bakit ka nagmamadaling itapon si Lin Beichen? Dahil ba hindi mo talaga alam kung sino siya talaga? Sino ako? Ako lang si Lin Beichen. Ano pa ba siya? Hindi ba't isa lang siyang ahente mula sa probinsya? Puro kalokohan ang laman ng utak niya. Sige, sabihin mo ano ang relasyon namin. Ginagawa niya ito para maghiganti sa akin, para mapahiya ako. Parusa yan sa pagtawag ko sa kanya ng non-exterminator. Relasyon sa pagtutulungan. Kasosyo sa negosyo? Siya. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Mukhang medyo nahihiya siya. Kaya hayaan niyo akong ipakilala siya ng formal sa inyong lahat. Si Lin Beichen ang boyfriend ko. Chen, astig ka. Lin Beichen, kalmahan mo. Si Shen Chuking at ikaw ay nagtutulungan lang. Ano, siya? Boyfriend mo siya? Isa lang siyang mahirap na talunan. Paano niya kayang pantayan ka? Presidente Shen. Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Dahil sa malubhang paglabag ni Zhao Jianming sa disiplina ng kumpanya, mula ngayon, tinanggal na siya sa lahat ng kanyang mga posisyon. Ang posisyon ng Regional Branch Manager ay pansamantalang ipagkakatiwala kay Lin Beichen. Presidente Shen, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Pakiusap, huwing mahabagin ka at patawarin mo ako ngayong pagkakataong ito. Walang saysay ang pagmamakaawa mo sa akin. Lin Beichen, hindi Chen, tanga ako. Pwede mo akong saktan, murahin, gawin mo ang gusto mo. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Umaasa sa akin ang buong pamilya ko. Honey, ano sa palagay mo? Dapat ba nating patawarin siya? Hindi. Narinig mo yon? Zhao Jianming, tanggal ka na. Ipapaalam ko sa lahat ng kumpanya sa industriya ang dahilan ng iyong pagkatanggal. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. President Shen, ikaw, hindi mo ito dapat ginagawa. Isa ako sa mga tauhan ni Young Master Chin. In Shixuan, ang young president ng Chin Corporation. Malayong uncle ko siya sa side ng mother niya. Pagtatanggal mo sa akin, ay magagalit ang young Master Chin. Nagbabanta ka ba sa akin? Mga guard, ilabas siya. Huwag mong dudumihan ang sahig ng company. Lumabas. Shen Chuking, Lin Beichen, hintayin mo lang. Young Master Chin, kailangan mo akong ipagtanggol. Yung Shen Chuking, pinapalabas ako ng mga guard niya sa harap ng buong company. Tinanggal ka sa anong dahilan? Isang maliit lang yon. Nilipat ko ang bonus ng boyfriend niya sa nephew ko. Pero ginamit ni Shen Chuking yon bilang dahilan para magwala. Young Master Chin, tauhan mo ako. Walang respeto siya sa akin. Boyfriend? May boyfriend si Shen Chuking? Mababang uri lang na salesman sa kumpanya, pangalan niya Lin Beichen, walang-wala. Hindi ko alam kung paano siya nakakapit kay President Shen. Zhao Jianming, binibigyan kita ng pagkakataong magbago. Sige. President Shen, utusan mo lang ako. Susunod ako. Bantayan mong mabuti si Shen Chuking at ang boyfriend niya. I-report mo sa akin ang lahat ng gagawin nila. Bukas ay bisperas ng bagong taon. Dapat matuloy na ang kasal namin ni Shen Chuking.
Mabuti. Malagayang bari, Young Master Chin. Malagayang bari. Kayo ni President Shen ay magkatapat na talaga. Paano makakapantay sa iyo ang batang yon? Kapag nakasal na ako kay Shen Chuking, ang Chingkong Group ay akin na. Pagkatapos, gagantimpalaan kita. Sige. Young Master Chin, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sige, paalam. Lin Beichin, tingnan natin. Sa pagkakataon na ito, gusto kong mag-announce ng ilang bagay. Una, mula ngayon, lahat ng hindi makatuwirang patakaran sa branch ay abolished. Brother Chen, ang girlfriend mo ba ay Anghel? Hindi ko na siya tatawag na tyrant ulit. Sige, tumigil ka sa pag-shake sa akin, nahihilo ako. Pangalawa, mula ngayon, ang year-end bonus system ay open and transparent, sumusunod sa tamang procedure. Kung may irregularities na mangyari, feel free na i-report sa headquarters, rewards para sa verified reports. Brother Chen, tandaan mo kami mga little guys kapag nag-strike it rich ka. Mula ngayon, mag-stick ako sa iyo. Huwag mo ibigay sa akin iyan. Brother Chen, kailan nagsimula ang mga bagay sa iyo at President Shen? Naglalaro ba kayo ng kinky game noong nag-uusap kayo kahapon? Tumahimik ka o wala na ang year-end bonus mo. Hey, naiintindihan ko. Sa huli, sana lahat ay magkaroon ng great time ngayong gabi. Tapos na ang mga opisyal na bagay, Lin Beichin. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang mga account ng Lin Beichin, ngayon, kailangan nating pag-usapan ng maayos. Anong pag-uusapan? Kailangan bang ipaalala ko sa'yo? Exterminator ng Madre Kalbo, magang menopause. President Shen, hindi yun totoo. Bata ka pa, maganda ka. Mas mukha ka pang anghel kaysa sa anghel. Lin Beichin, mas cute ka ngayon kaysa nung minumura mo ako. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Kinakabahan ka ba? Or may iba pang dahilan? Kinakabahan. Nakakakaba talaga kapag hinahabol ka ng boss mo para pag-usapan ng isang bagay. Kaba lang, wala nang ibang iniisip. Anong ibig niyang sabihin? Kailangan kong sagutin tong tawag. Beichen, kasama mo ba si Chuking? Alam mo ba kung anong oras na? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo dadalhin si Chuking ngayon, huwag mo na akong tawaging nanay. Sige, Nay, nakuha ko na. Pauwi na kami ngayon. Hello, tita. Abala kami ngayon. Malapit na kami dyan. Sige. Pabayaan ko na muna ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara na. Kamusta na ang kumpanya ni Lolo Shen nitong mga nakaraan? Maayos naman. Lolo, sagutin ko muna itong tawag. Si Lin Beichin, pamilyar yung mukha niya. Sundan mo pa rin at mag-report ka ng real time. Lolo Shen, hindi ba sa tingin ninyo ay dapat na lang tapusin ang kasal namin ni Chuking? Lin Beichin, tingnan mo iyan. Di ba yan ang iyong honor board? Ay, hindi. Di ba sinabi ng mga matatandang yon mula sa village committee na tinanggal nila ito noong nakaraang taon? Huwag mong gibain. Gusto kong kuhanan ng litrato para sa aking moments. Tara na, uwi na tayo. Papagibain ko ang board na to bukas. Tara na. Nanay, tatay. Chuking, nandito ka na. Pagod ka ba sa biyahe? Kumusta po, tita? Kumusta po, tito? Narinig ko kay Beichin na mahilig po kayo sa tsaa. Ito po ay ilang lao banjang puwer. Subukan ninyo po. Chuking, medyo ordinaryo lang ang bahay namin. Wala kaming mga mamahaling bagay. Sana ay hindi kayo mag-alala. Tita, napakabait ninyo po. Gusto ko si Beichin dahil sa kung sino siya. Siya ay matapat, mabait at responsable. Wala akong pakialam sa mga material na bagay. Ang bait-bait mo naman. Heto, Chuking,
Wala akong mamahaling regalo, tita. Itong pang-ipit sa buhok na kahoy ang ibibigay ko sa'yo. Ito ay simbolo na ipinapamana sa mga manugang na babae ng pamilya Lin. Sana'y huwag mong ikainis. Salamat po, tita. Paano ko ikaiinis? Mas mahalaga pa sa akin ang regalo mo kaysa sa anuman. Lalo na't gusto ko si Beichen. Gusto ko lang makasama siya. Binigay na ni nanay, tanggapin mo na. Perpekto si Chuking sa lahat ng bagay. Beichen, sa wakas tama ang pinili mo. Chuking, may gusto akong ipahayag ngayon din. Sa wakas, makakapaglaro na tayo ng mahjong bilang pamilya. Hindi mo kasi alam. Taon-taon, 3 ang kulang kaya 2 issue lang ang malaro namin. Nakakainis talaga. Ngayong nandito ka na, perpekto. Tara, maglaro tayo. Oo, mahilig talaga dito ang nanay ko. Samahan na lang natin siya. Ang texture nito malamig at makinis. Pareho kaya ito sa dekalidad na Hitian Mutton Fat Jade na nabili ng 80 million sa Sotheby's Autumn Auction noong nakaraang taon? Tita? Ang ganda ng pakiramdam ng mga mahjong tile na ito. Anong material ito? Ordinary na bato lang sa tingin ko. Binili ko yon second hand sa Pinduoduo. Mukhang malinis naman nung nakuha ko, kaya itinago ko. Diba? Oo. May punto. Paano posible na may top-grade Hetian Jade ang pamilya ni Beichen at gagamitin pa yon para gumawa ng mahjong? Bilis, makipaglaro pa sa akin ng ilang round. Simula na. Mahjong? Oh! Chuking, ang swerte mo! Oh, Mahjong? Panalo na naman! Chuking, sunod-sunod ang panalo mo! Haha, kailangan mo nang magpakasal sa pamilya para araw-araw tayong maglalaro ng baraha at papagsilbihan tayo ng mga lalaki. Sige. Lin Beichen, wala akong dala na pajamas. pwede mong isuot yung sa akin. Nilabhan ko ng malinis. Sige. Lin Beichen, nakita mo na ba ang lahat? Hindi pa sapat. Kamusta, Lolo? Chuking, dapat nasa bahay ka bukas ng tanghali. Lolo, may ilang bagay pa akong dapat gawin dito. Walang pagtatalo. Nakapili na ako ng magandang kapareha para sa iyo. Ang pamilya at pagkatao ay napakaganda. Bumalik ka bukas at tapusin na ito. Lolo, may boyfriend na ako. Lin Beichen, handa ka na ba? Handa para sa ano? May mahirap na laban sa hinaharap. Anong mahirap na laban? Anong iniisip mo? Ibig kong sabihin sumama ka sa akin pa uwi para makilala ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Tinulungan mo ako ngayon. Talagang tutulungan kita na mapasaya ang lolo mo. Chuking, bakit hindi ka na lang magtagal ng ilang araw pa? Hindi pa tayo nakakapag-usap ng sapat, tita. Pasensya na po, tita. May mga dapat asikasuhin sa kumpanya kaya kailangan naming bumalik. Pero gusto ko sanang hiramin si Beichen para sa isang araw. Gusto ko siyang ipakilala sa pamilya ko kay lolo. Pakikilala sa magulang? Ayos yan! Beichen, magpakabait ka ha? Unang punta niya yan. Sige, maalis na kami. Usap na lang tayo mamaya. Sige, mauna na kayo. Alis na kami. Paalam. Oh, itong si Chuking, napakaganda sa lahat ng aspeto. Ang pinakamahalaga, talagang nagmamahal siya kay Beichen. Tama. Nako, sa sobrang tuwa, nakalimutan kong bigyan si Beichen ng dadalhing regalo para sa pamilya nila. Nako! Hoy, binata Chin, sinundan ko sila hanggang dito. Nakumpirma ko ang bata ay isang probinsyano lang. Nakatira siya sa isang ordinaryong bahay sa baryo. Walang paraan para ikumpara sa'yo. So totoo nga, isang mahirap na bata na walang background.
Sige, pwede kang bumalik. Sige, Binata Chin, sige. Isang mahirap na bata galing sa probinsya, karapat-dapat bang makipagkumpetensya sa akin? Shen Chuking, sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging akin. Ako Chin Shixuan. At ang mga assets ng Shen family ay sa akin din mapupunta. Mr. Anderson, tungkol sa kaya cross-border cooperation na ito. Ako, sige, pag-iisipan ko itong mabuti at babalikan kita. Usap tayo mamaya. Dachuan, pupunta ang Beichen para makita ang Old Master Shen. Maghanda ka ng mga bagong taon na regalo para sa kanya at ipadala mo. Sige, Auntie Lin, huwag kang mag-alala. Sigurado kong gagawin ko ito ng may dating. Sige. Hoy. Kanselahin ang lahat ng appointment ko sa hapon. Ako, ito ang bahay mo. Huwag kang magkamali. May trabaho na dumating, kailangan kong unahin ito. Maglibot-libot ka na lang. Sige. Nagbayad ako ng malaki para sa mga eksperto, binago ang lupa, inayos ang temperatura at humidity. Bakit hindi ito tumutubo? Sir, hindi mo dapat ginagamit ang lupa ng ganito. Hindi mo dapat ginagamit ang black soil. Kailangan mong palitan ito ng regular loess. Binata, alam mo ba ang halaga ng orchid na ito? Ang paggamit ng cheap loess ay nakakatawa. Sir, kung hindi mo agad papalitan ng loess, mamamatay ang bulaklak na ito. Subukan mo na lang, tama ba? Magtiwala ka sa akin. Mabubuhay ko ito. Sige, pero kung hindi mo ma-cure ang orchid na ito, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako. Tama na siguro ito. Kapag nailagay na, ayos din yan. Diyos ko. Binata, alam mo ba ang tungkol dito? Sa totoo lang, hindi gaanong alam. Sa amin kasi sa bukid, maraming ganitong damo. Walang nag-aalaga. Napansin ko lang maganda ang pagtubo. Binata, alam mo ba na ang isang orchid ng ganitong kalidad ay nagkakahalaga ng 3 milyon? Swertihan lang na nakuha ko ito. Sabi mo, may bukid ka raw nito. Ikaw ba ang pinakamayaman sa kabisera o ano? Ha ha ha. Ganun ba kamahal ang damong ito? Pero totoo namang may isang kumpol nito sa aming bukid. Oh? Lin Beichen, nakapasok ka pala ng patago sa tahanan ng mga Shen, ha? Ha ha ha. Hoy, Lin Beichen, nasaan si President Shen? Hoy, nasaan si President Shen? Bakit hindi ko siya makita? Iniwan ka niya rito kasama nitong matandang ito para magdilig ng mga halaman, ha? Ha ha ha. Optional scout ko probinsyano ay bagay lang sa ganitong klaseng trabaho. Ang sa ituring kang katulong ay sobra-sobra ng pagpapahalaga sa iyo. Ano naman ang masama sa pagiging taga-probinsya? Kumikita ang mga taga-probinsya gamit ang sariling kamay ng tapat at marangal. Hindi tulad ng iba na walang hiya sa pagsipsip at gumagamit ng madilim na koneksyon para makapasok sa mga posisyon sa pamamahala. Ano nga problema sa paggamit ng connection? Sa panahon ngayon, lahat ay tungkol sa connection. Ikaw, isang mahirap na talunan na walang background at walang pera. Kahit anong pagod mo, magiging low-level salesman lang ang katayuan mo. Anong dahilan para maghambing ka sa akin, ha? Tama. Talagang di ako karapat-dapat makipagkumpetensya sa taong ang kapal ng muka ay sapat para makagawa ng pader. Oh. Binata, bantayan mo ang iyong pananalita. Anong pag-asa sa shady na pamamaraan ay maaring gumana pansamantala pero hindi magpakailanman. Oh? Sino ang matandang lalaki na ito at nangahas na magsalita sa akin ng ganito? Naniniwala ka na mapapaalis kita? Nagtatrabaho ako sa bahay na ito ng dekada at walang sino man ang nangahas na magsalita sa akin ng ganito. Alam mo ba sino ako? Oh, sino ka?
Di ba ikaw lang ay isang matandang lalaki? Kasi sa tingin mo, ikaw ay isang malaking tao? Sa pinakamarami Old Master Shen ay nagpapahalaga sa iyo. Pero ano naman ha? What would be the value President Shen Yam were pinagpakisol to the immediate Young Master Qin? Ang buong Shen family ay may purpose control ng Young Master Qin. Ang pagpalayas sa iyo ay kasing dali lang ng pagbigkas ng salita. Umalis ka na. Zhao Jinming, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hempi, Lin Beichen, sino ka ba? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Naniniwala ka ba na makakapantay ka sa Shen family? Mas mabuti pang umalis ka na dito bago mo madumihan ang lupain ng Shen family. Hahaha. Zhao Jinming, magsabi ka pa ng isang salita at gagawin kong gumapang ka palabas ng pintong ito. Oo, nakakatakot. Isang mahirap na dukha, isang walang silbi na matandang lalaki, ipinanganak para maglingkod sa iba. Hahaha. Hoy Lolo. Lin Beichen, hindi ba't nabubuhay ka lang sa awa ni President Shen? Kung ako ang ikaw, masyado akong mahihiya para manatili dito at matagal na sana akong bumalik sa pagtatanim. Hahaha. Oh! Ikaw ang may lakas ng loob na manuntok sa akin? Ikaw ang sinaspo ko. Ching Ching, matagal na tayong hindi nagkita. Huwag kang magmadali. May magandang balita ako para sa iyo. Pumayag na si Old Master Shen sa ating pag-iisang dibdib. Qin Shixuan, malinaw na ang sinabi ko. Ako ang magdedesisyon para sa sarili kong pag-aasawa. Chuking, huwag kang magmatigas. Matanda na si Old Master Shen at kailangan niyang isipin ang kinabukasan ng pamilyang Shen. Ikaw rin ay kailangan. Ang aming pamilyang Qin lang ang pinakamatibay na sandigan para sa iyo at sa Qingkong Group. May boyfriend na ako. Kailangan mong sabihin kay Lolo na kanselahin ang ating pakikipag-ugnayan. Ano ba ang maganda sa lalaking iyon na si Lin Beichen? Ano ba ang maibibigay niya sa iyo? Hindi papayag si Lolo sa pag-aasawang ito. Ako ang pinakabagay para sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Hindi ka makikinig hanggat hindi mo nakikita ang mga kahihinatnan. Kawawang talunan, talagang hinamon mo ako. Maghintay ka lang. Zhao Jinming, anong ginagawa mo? Lalabanan kita. Lolo, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba kahit saan? Ayos lang ako. Buti na lang at ako'y ipinagtanggol ng binatang ito. President Shen, siya ay... Zhao Jinming, ang kapal ng mukha mo. Sinong nagpahintulot sa'yo na manuntok sa harap ng lolo ko? Old Master Shen, bulag ako noon. Nagkamali ako. Paumanhin po. Pakiusap, patawarin ninyo ang walang kwentang buhay ko. Kahabagan ninyo ako. Zhao Jinming, ang yabang mo kanina, di ba? Di ba sabi mo, ang mga probinsyanong tulad namin ay para lang maging utusan? Anong nangyari? Hindi mo na kami papalisin ngayon? Talaga, Zhao Jinming? Kailan pa naging karapatan mong magdesisyon tungkol sa mga bagay ng aming pamilyang Shen? President Shen, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako. Young Master Qin, pakiusap, magsalita kayo para sa akin. Lagi naman akong nagtatrabaho para sa inyo, Young Master Qin. Walang kwentang tao laging nakakasira ng plano. Umalis ka na. Ilabas niyo na tong kahiyahiyang bagay na to. Panghihimasok at pagtatangkang atakihin si President Shen at ang kanyang bisita. Marami kang oras para magmuni-muni. Lumabas ka. Boys, Young Master Qin. Binata, kalmado sa ilalim ng presyon at magaling sa labanan, hindi masama. Lolo, boyfriend ko si Lin Beichen. Maganda ang ugali niya, matalino, hindi siya galing sa ordinaryong pamilya. Beichen, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Lolo Shen, isa lang siyang probinsyano. Sa ganitong kalagayan ng pamilya, baka hindi siya makakatulong sa Chuking o sa pamilya mo, tama? Maganda ang ugali ni Lin Beichen, magaling siya. Pero ang kalagayan ng pamilya niya talaga ay ordinaryo. Para sa kinabukasan ng Chuking at para sa interes ng grupo, Qin Shixuan ang mas tamang pagpipilian. Lolo, mahal talaga kami. Oo, Lolo. Si Chuking at ako, mahal talaga namin ang isa't isa. Kahit hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko, sisiguraduhin kong alagaan ang Chuking. Chuking, ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, lalo na sa iyo. Nakakaapekto ito sa kinabukasan ng buong Shen Corporation. Matanda ako at hindi ko kayang protektahan ka ng matagal. Lolo, Beichen, kaya niya. Maganda ang ugali niya, magaling siya. Naniniwala ako na basta magkasama kami, lahat ng problema ay malulutas. Ang pinaka-importante, siya ang taong tunay kong minamahal. Anak, hindi sapat ang kakayahan at magandang ugali lamang. Minsan napakahirap harapin ang napakalaking agwat sa realidad.
Si Shixuan ay anak na aking pinagmasdan habang lumalaki. Ang kanyang pinagmulan, kakayahan, at mga koneksyon. Siya ang pinakaangkop. Chuking, tama ang sinasabi ni Old Master Shen. Ito ang listahan ng mga handog na kasal na dinalang maingat. Ito ay sumisimbolo sa pinakamataas na pagiging totoo ng aming pamilyang Qin. Tanging ang ating pagsasama ay isang pagkakatugma mula sa langit, perpektong pamilya at pinansyal. Lolo, mula noong bata ako, lagi akong sumusunod sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, ako mismo dapat magpasiya para sa sarili kong kaligayahan. At si Lin Beichen ang taong pinili ko. Ano man ang kanyang pinagmulan o kung may pera siya, determinado ako sa kanya. Old Master Shen, kahit hindi maganda ang pinagmulan ng aking pamilya, maaari kong piliin ang landas na tatahak ko sa hinaharap. Ako ay totoo sa Chuking. Bigyan mo ako ng panahon at ipapakita ko sa iyo na may kakayahan at determinasyon ako para makasabay sa Chuking. Lolo, nitong mga nakaraang taon, ang performance ng grupo ay tumaas ng 35% sa pamamahala ko. Naniniwala ako na wala talaga akong pangangailangan gamitin ang pag-aasawa para makakuha ng anuman. Ang gusto ko ay taong ang puso ay kumonekta sa akin, at si Beichen ang taong iyon. Ginoong Shen, mahal ba ang pag-ibig? Kakayanin ba nito ang mga lihim na palaso ng mundo ng negosyo? Ang isang tulad ni Lin Beichen, na hindi nga mapanatili ang sariling trabaho, paano niya maibibigay ang kaligayahan kay Chuking? Kapag nagpakasal sa ganoong tao, ang Chuking ay magdaranas lang ng kahirapan, paghihirap, at hinanakit sa hinaharap. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa hinaharap, ano ang mayroon siya para protektahan si Chuking o ang pamilyang Shen? Chuking, ang gusto lang ng lolo mo ay ang pinakamabuti para sa iyo. Maaga nang pumanaw ang tatay mo. Ang matandang ito ay ilang taon na lang ang itatagal. Pero napakaraming mata ang nakatingin sa malawak na ari-arian ng Shen Corporation. Kung walang malakas na alyansa sa pag-aasawa na tutulong, paano mo, isang batang babae, mapoprotektahan ang lahat? Lolo, kahit walang ipinagkakasundong kasal, kaya ko namang pangasiwaan ang negosyo ng pamilya at suportahan ang ari-arian ng mga Shen. Anak, hindi pa ba sapat ang natikman mong kalupitan ng mundo ng negosyo? Hindi sapat ang kakayahan lang. Kailangan mo ng koneksyon, kailangan mo ng pundasyon. Itong si Lin Beichen, wala siyang anuman. Chuking, gusto kita talaga. Tanging ang aking pamilyang Qin ang makakapagbigay sa iyo ng pinakamalaking kaligayahan. Hindi ko kailangan ng ganoon. Ito ang Green Chinan, at ito ang pinakamataas na uri ng Oriole Green. Ang pag-ukit na ito ang matagal nang nawawalang, masalimuot na pamamaraan ng pag-ukit. Chuking, paano nakuha ito? Chuking, paano mo nakuha ito? Ito ay regalo ng ina ni Beichen. Ito ang heirloom ng kanilang pamilya. Old Master Shen, ang hairpin na ito ay maliwanag na peke. Lolo, maaring nagkamali ka? Walang pagkakamali. Ang agarwood ng ganitong kalidad ay matagal nang nawala. Ang carving technique na ito ay maaari lamang gawin ng isang reclusive, nationally renowned master. Talagang hindi ito maaaring peke. Alam ng lahat sa mga mayayaman at prestigyosong pamilya. Tanging ang pinakamayamang pamilyang Lin lamang ang may Chinan agarwood. Paano siya magkakaroon ng tunay? Walang pagkakamali. Nung bata ako, dumalo ako sa ilang top charity galas. Nakita ko ang late old Madam Lin na may suot na katulad na hairpin. Ha. Old Master Shen, hindi mo sinasabi na si Lin Beichen ang heir ng pinakamayamang pamilyang Lin sa capital, hindi ba? Beichen, sabihin mo sa iyong lolo ang katotohanan. Ikaw ba ang heir ng pinakamayamang pamilya sa capital? Old Master Shen, ako. Old Master Shen, ang taong ito ay isang country bumpkin lamang mula sa countryside. Lin Beichen, kung sasabihin mo sa akin na ikaw ang anak ng pinakamayamang pamilyang Lin sa capital, talagang hindi ko natututulan ang iyong pagpapakasal sa Chuking. Lin Beichen, maging tapat ka sa iyong lolo. Ikaw ba ay galing sa Lin family sa capital o hindi? Old Master Shen, ako ay galing sa Lin family, pero talagang wala akong alam tungkol sa anumang Lin family sa capital. Ang tatay ko ay magsasaka, ang nanay ko ay may bahay. Ang hairpin na ito ay isang lumang bagay na iniwan sa akin ng aking lola. Narinig mo ba, Old Master Shen? Siya mismo ay umamin. Siya ay isang mahirap na batang probinsya na ang tatay ay magsasaka. Ang crappy hairpin na ito ay hindi maaaring maging anumang maganda. Ito ay tiyak na isang murang item mula sa street stall. Imposible. Ang kahoy, ang pakiramdam. Ako ay nabuhay ng higit sa 60 taon, mayroon pa rin ako ng ganitong discernment. Ito ay talagang hindi maaring maging item mula sa street stall. Lolo, yung hairpin na ito ay mahalaga or hindi ito mahalaga sa akin. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay isang regalo mula sa ina ng Beichen. Ano man ang mangyari, talagang tunay at tapat ang gusto ko sa Beichen. Qin Shixuan, ano ang ginagawa mo? Hindi ba ito ay isang piraso ng junk wood?
Ito ba ay karapat-dapat sa lahat ng papuri na ito? Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang realidad ngayon. Hoy, Chinchixuan, ito lang ang naiwang alaala ng lola ko sa nanay ko. Lin Beichen, talaga bang hinampas mo ako? Nababaliw ka ba? Ikaw nga ang hinahampas ko. Nasira mo ang hairpin ko. Isang suntok pa lang, pinagbigyan ka na. Chinchixuan, sobra ka na. Pamana sa pamilya iyon ng iba. Anong karapatan mong sirain yun? Hulihin siya! Pigilan nyo! Ipapakita ko sa probinsyanong to ang kapalaran ng makikipag-away sa akin. Tigil. Sinong may lakas ng loob gumalaw? Matandang Ginoong Shen, ako po si Wang Dachuan, sa ngalan ng pamilyang Wang mula sa Kabisera, nagpapasalamat sa bagong taon. Naway maging masaya at mahabang buhay po kayo. Wow. Chuking, sobrang galing mo talagang umarte. Mukhang professional ang mga props. Saan mo nakita ang prop team? Kasama mo pa si Wang Dachuan. Nagkakandara pa tong lalaking to kapag kinabahan. Hindi ko siya kinuha. Hindi mo siya pinapunta. Ang pamilyang Wang. Iyon bang pamilyang Wang na may 10 bilyon ng yaman? Si Binibining Ginoo Wang pala. Matagal na kitang hinahangaan. Ako si Chin Shixuan, ang binibining ginoo ng pamilyang Chin. Isang karangalan ang makilala ka rito. Binibining Gino, nakalimutan daw po sa bahay ang handog para sa pagpupulong, ayon kay Kinang. Inutusan niya ako na dalhin ito sa inyo. Binibining Ginoo? Si Lin Beichen ba talaga ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilyang Lin sa Kabisera? Nako. Beichen, ito. Dachuan, ang galing mo namang umarte. Ang reaksyon ng Binibining Gino, baka hindi pa sinasabi sa kanya ni Kinang ang totoo niyang pagkatao? Matandang Ginoong Shen, dumating na po ang mga handog, pakitingnan po. Tiyak na umaarte lang si Dachuan. Sasabayan ko na lang ang pag-aarte niya. Ito ay isang Jad B mula sa dinastiyang Tang na may disenyong dragon. At ito naman ay isang hugis datiles na inkstone mula sa dinastiyang Song na may kilay na disenyo. Dachuan, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Naloko mo pa si matandang Ginoong Shen. Binibining Gino, galing po ito sa inyong bahay. Paano nasira ng ganyan ang hairpin ni Ginang? Hindi ko ito naprotektahan. Beichen, bakit mo naman sisiin ang sarili mo? Malinaw naman na si Chin Shixuan ang may kasalanan, sinadya niyang sirain iyon. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Hindi Ginoong Wang. Hindi pagkakaintindihan lang iyon. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Si Lin Beichen ang unang nanuntok. Ang hairpin na iyon ay hindi pagkakaintindihan lang. At saka, ang hairpin na iyon ay mumurahing tinda lang sa bangketa. Tinda sa bangketa? Medyo may nakita na ang pamilya ninyong Chin sa mundo. Ang tekstura na nito, ang bango on chinan agarwood na ito, ang walang kapares na teknik ng pagukit. Bulag ka ba? Ha? Sa tingin ko, bulag at tanga ka. Ang pamana ng pamilya Lin, ipinagkamali mong peke at saka mo dinurog sa harap ng publiko. Sa tingin ko, hindi na kailangang magpatuloy ang pamilya ninyong Chin. Shixuan, ang ginawa mo ngayon ay talagang sobra na. Nagkamali ako. Ginoong Lin, pasensya na. Pasensya na, isang mahinang pasensya na lang ang makakapag-ayos ng lahat. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Sa tingin ko, dapat kang lumuhod at magpakumbaba sa aking young master para aminin ang pagkakamali mo. Kakakumpirma lang namin ng proyekto kasama ang Wang family. Talagang hindi ko dapat galitin si Wang Dachuan sa panahong ito. Kung bawin ng Wang family ang pondo nila o lumaban sa amin, hindi kakayanin ng Chin family ang pagkalugi. Tapos wala na ako sa pamilya. Pagkatao. Ano ba ang pagkatao? Ngayon, ako ang nagkamali. Ako ang nagmalaki at ignorante. Ako ang nakasakit sa iyo. Lin Beichen, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Mas malakas, hindi nagagahan, hindi kita marinig. Lin Beichen, ako ang nagkamali. Ang hairpin na ito ang tanging bagay na iniwan ng lola ko sa mama ko. Walang pera na makakapantay sa halaga nito. Hindi ko tinatanggap ang mababaw mong paghingi ng paumanhin. Narinig mo? Ang young master ko ay hindi tumatanggap ng paghingi mo ng paumanhin. Kaya muling susuriin ko ang transaction ng Wang family sa Chin family. Hindi, Young Master Wang. Magbabayad ako ng kompensasyon. Magbabayad ako ng pera. Kahit gaano kalaki ang halaga, handa ako basta ikaw at Mr. Lin ay mapayapa. Ginoo, walang katumbas ang pakiramdam na ito pero kailangan nating turuan ang bulag na tangang ito. Tingnan mo, kami... Ikaw na ang bahala. 50 milyon. Babayaran ko ng 50 milyon. Ano sa tingin mo? 50 milyon? Ganun kalaki? 50 milyon?
Sa tingin mo, sapat na yan para sa isang pulubi? Akala mo ba nag-aalala ang pamilya Lin sa 50 milyon? Sapat na ang 50 milyon. Tanggapin mo at masiyahan ka na. Magkano sa tingin mo ang angkop? 1 bilyon. 1 bilyon. Ginoong Wang, hindi ka naman siguro seryoso. Paano ko kaya makakalikom ng 1 bilyon? Mukha ba akong nagbibiro? 1 bilyon. Walang kulang kahit sentimo. Kung hindi mo yan maibibigay sa loob ng 1 linggo, wala nang lugar ang pamilya Chin sa kabisera. Hindi. Sige, 1 bilyon. Babayaran ko. Titipunin ko yan sa loob ng 1 linggo sigurado. Sige, tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo dito. Umalis ka na. Ginong Chin, tulungan niyo ako, tito mo ako. Pinagalit mo si Lin Beichen at napasama mo ako kay Ginoong Wang. Hindi pa kita pinapatawad. Aling pamilyang Wang? Aling pamilya pa ba? Yung Wang Dachuan mula sa pinakamayamang pamilya sa kabisera. Ang binata ng pamilyang Wang at si Lin Beichen ang anak ng pinakamayamang lalaki, si Lin. Imposible. Talagang imposible. Kilala ko si Wang Dachuan, ordinaryong sales agent lang siya sa kumpanya. At yung Lin Beichen, matagal na akong nakakatrabaho yan. Kung binata siya mula sa kabisera, ako si Zhao Jianming, puputulin ko ang ulo ko at gagawing bola. Sigurado ka? Oo, sigurado. Yung Wang Dachuan nagsasakay ng MRT papasok sa trabaho araw-araw at nakasale lang na damit. At yung Lin Beichen, mukhang sobrang hirap, alam ng buong kumpanya yan. Binata, Chin. Pwede kayang palabas lang ito ni Shen Chuking, nagpasadula lang para tanggihan ka? Pag-isipan mo, kung talagang sila ang mga binata ng pamilyang Lin at Wang, siguradong may mga alalay at nasa balita na sila. Tingnan mo. Mabuti. Shen Chuking, Lin Beichen, Wang Dachuan, nagtulungan kayong lahat para saktan ako, pinahiya mo ako sa pagluhod, at pinagbayad mo ako ng 1 bilyon. Hintayin mo lang. Hindi ko palalampasin ito ang pamilya Shen o si Lin Beichen. Papaniwalain ko kayong lahat na lumuhod sa harap ko. Beichen, nagtiis ka ngayon. Mabuting bata ka. Tama ang desisyon ni Chuking. Lolo, payag ka na magkasama kami ni Beichen? Pero ang usapang kasal na ito ay kailangan pa ng pahintulot ng mga magulang. Tingnan natin kung kailan magkakatagpo ang mga magulang mo para maayos na natin ito. Mag-arrange ng meeting sa mga magulang mo para maayos natin ito sa formal na paraan. Salamat, Shenlao. Talagang sasabihin ko sa mga magulang ko, masaya sila. Kaya mula ngayon, Chuking ay nasa pangangalaga mo. O lolo, naalala ko lang, may ilang company business na kailangan munang asikaso. Shenlao, aalis na rin ako. Hindi mo sama, Dachuan. Sinong mag-aakala, sumasakay ka sa bus at kumakain ng box lunch kasama ko araw-araw. Pero ikaw ay isang sekretong mayaman na second generation. Chen, hindi ako rich second generation. Lahat iyon ay actors. Pero ang mga bagay na iyon ay hindi mukhang peke. Ngayon ay age of high technology. High quality replicas ay mukhang totoo. Alam ko na. Kung ikaw ay isang rich second generation, sasakay ka pa rin sa bus at kakain ng cheap meal combos kasama ko araw-araw. Haha, well, hindi na ako makakaistorbo sa inyong dalawa. Chen, Chuking, aalis na ako. Paalam. Chuking, saan tayo pupunta ngayon? Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Chuking, bakit mo ako dinala rito? Pirmahan mo. Kasunduan sa paglilipat ng equity? 2% ng shares ng Chingkong Group. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang bayad mo. Pinaghirapan mo ito nitong mga nakaraang araw. Karapat-dapat ka rito, boyfriend. Hindi. Magkakasundo tayo. Hindi ko matatanggap ang bayad na ito. Lin Beichen, usapan ay usapan. Natapos mo ang trabaho mong maging boyfriend ko nitong mga araw. At lampas pa sa inaasahan ang pag-aalis mo sa abalang si Chin Shixuan. Lahat ito ay para sa iyo. Pirmahan mo at quits na tayo. Lin Beichen, ano ba ang pinangangarap mo? Siya ang binibini ng pamilyang Shen at ikaw ay isang mahirap na walang kapangyarihan. Wala kayong kinabukasan. Sige, quits na tayo.
Sandali lang. Binibining Shen, tapos na ang ating pakikipagtulungan. May iba ka pa bang kailangan? Ngayong tapos na ang transaction, gusto ko maging tunay mong girlfriend. Ano? Sabi ko gusto kitang maging tunay na boyfriend. Chuking, tumigil ka nga sa pagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Lin Beichen, seryoso ako. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Galing lang ako sa isang ordinaryong pamilya sa probinsya. Hindi ako isang mayamang nagkukunwaring mahirap. Hindi ko kayang ibigay ang mga gusto mo. Hindi magkatugma ang ating mga pinagmulan at baka pa ako ang maging pabigat sa'yo. Hindi tayo pareho ng mundo. Lin Beichen, ano sa tingin mo ang nakikita ko sa'yo? Mahal kita. Ikaw lang ang tao na ikaw. Wala akong pakialam sa estado mo, sa pinagmulan mo, o sa anumang bagay na ganyan. Pero... Ito ang 30% ng shares ng Chingkong Group. Pirmahan mo ito at ikaw na ang magiging pangalawang pinakamalaking shareholder ng grupo. Bagay na bagay si President Shen kay Chairman Lin. Sapat na ba yun? Sapat na bang magkatugma ang pamilya at pananalapi? Nababaliw ka ba? Hindi ako nababaliw. Tumaya lang ako na ikaw, Lin Beichen, ang karapat-dapat pagtiwalaan ng buhay ko. Tumaya ako na tama ang desisyon ko at hindi mo ako pababayaan. Ginoong Lin, handa ka ba? Shen Chuking, wala ka ng takas. Ha? Sa buhay na ito, hindi ka na pwedeng umatras. Ginoong Lin, hindi ako kailanman umaatras. Lolo, Chuking, bilis, tingnan mo ang group chat ng kumpanya. May problema, pupunta na ako agad sa kumpanya. Shen Chuking, anong nangyayari? Bigla na lang nag-withdraw at nagbenta ng shares ang mga investor. Shen Chuking, sabay-sabay humihingi ng bayad sa utang ang 3 bangko sa atin. Siguro gawa ni Chin Shixuan ito. Chuking, Beichen, nag-aksyon na si Chin Shixuan. Sa pagkakataong ito, talagang sinusubukan niyang wasakin ang aming Shen family. Lolo, huwag kang mag-alala, may paraan pa. Matanda, nakita mo ba ang balita? Chin Shixuan, huwag kang magpakalayo. Matanda, kung papayag ka ngayon na pakasal sa akin ng Chuking, maaari pa ring maligtas ang lahat. Kung hindi, panoorin mo lang ang century-old foundation ng Shen family mag-bankrupt at lubusang mawasak sa loob ng 2 oras. Chin Shixuan, ito ay gawa ng mga henerasyon ng aming Shen family. Hindi ka dapat maging ganito kalupit. Binigyan ko kayo ng pagpipilian. Kayo ang nagpili ng sinungaling. Ikaw. Yang Master Wang, tulungan mo ang aming Shen family sa pagkakataong ito. Kung makakapag-transfer ka ng ilang pondo, baka ma-stabilize natin ang sitwasyon. Old Master Shen, kahit na ang Wang family ay may ilang lakas, napakahirap immobilize ang ganitong malaking halaga ng pondo sa maikling panahon. Maliban kung... Beichen, ikaw ang binatang Panginoon ng pamilyang Lin. Ang tatay mo ang pinakamayaman, Lin. Nakikiusap ako, magsalita ka sa pamilya mo, iligtas ang pamilyang Shen, iligtas ang Chuking. Ang lolo mo ay nakikiusap sa'yo. Kung sasali ka lang, siguradong mababago mo ang sitwasyon. Saan ko dapat maghanap ng pinakamayamang tatay? Wang Dachuan, talagang sinira mo ako sa pagkakataong ito. Ang lolo ay nakikiusap sa'yo. Lolo, hindi ako... Lin Beichen ay isang mahirap na bata mula sa bundok na lambak. Paano siya makakatulong sa iyo? Tita Lin, ang Chin Group ay kasalukuyang dinurog ang Shen Group. Chin Shixuan ay pinipilit ang Shen Chuking na pakasal sa kanya. Sino ang sobrang desperado na gustong kunin ang magiging anak na babae ng pamilyang Lin? Madam, kailangan mong pumunta agad. Chin Shixuan, ang pamilyang Chin na halaga ay mas mababa sa 10 bilyon ay gustong makipag-agawan sa amin para sa isang anak na babae? Tara na. Tara na suportahan ang magiging anak na babae natin. Lin Beichen ay mahihirap na bata lang mula sa bundok. Paano siya makakatulong sa'yo? Ako, Lin Beichen ay mahihirap na salesman lang mula sa bundok. Wang Dachuan ay ordinaryong empleyado lang ng kumpanya. Mga peke lang sila na kinuha mo para magpanggap. Walang young master ng Lin family at walang young master ng Wang family. Lin Beichen, sobra na ang pagpapanggap mo. Sigurado ako, ang buong outfit mo ay binili ni Shen Chuking para sa'yo.
Napakahirap mo, hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Paano mo sasagipin ang Shen family? Old Master Shen, maging practical ka. Ang tanging makakasagip sa Shen family ngayon ay ako. Sumunod sa mga kondisyon ko at ang Shen family ay mabubuhay. Hindi sumunod, ang Shen family ay mamamatay ngayon. Ang trabaho ng mga henerasyon ng Shen family talagang magtatapos sa mga kamay ko. Grandfather, hindi ka dapat sumunod sa kanya. Chin Shixuan, sinasabi ko sa'yo, sinusubukan mong pilitin ako sa mga taktika mo, nangangarap ka. Kahit ang Shen family talagang bumagsak, ako Shen Chuking ay makakapagsimula mula sa scratch at muling itatayo. May lakas ng loob. Gusto ko ang mga matigas na uri. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay na ban. Simula ngayon, tapos na kayong lahat dito sa bilog na ito, sa lungsod na ito. Ako si Chin Shixuan, totoo ang sinasabi ko. Chin Shixuan, ako ang may kasalanan nito lahat. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong saktan ang lolo ko at si Chuking. Sa'yo ibubuhos? Sige. Lin Beichen, lumuhod ka ngayon din at magmano ka sa akin ng 3 beses. Sa bawat pagmamano, sabihin mo, Ginoong Chin, nagkamali po ako. Saka ko palang iisipin na hayaang mabuhay ang pamilya Shen ng 2 oras pa. Ano sa tingin mo? Magandang deal ba? Ito na lang ba talaga ang paraan? Pero para sa pamilya Shen, para kay Chuking. Narinig nyo? Sabi ni Ginoong Chin, lumuhod. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang magpapaluhod sa anak ko? Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Bakit ganyan ang suot ninyo? Nandito kami para suportahan ang aming anak na si Beichen at ang magiging manugang namin. May narinig kaming nambubuli sa anak namin at gustong agawin ang magiging manugang namin. Hindi papayag ang pamilya Lin. Haha, suporta? Kayo? Mukha namang presentable siguro isa ka pang artista na inarkila ni Shen Chuking. Tama, siguradong peke. Pinatouchin, tingnan mo kung gaano sila kapangit. Hindi sila magaling magpanggap. Inaangkin ko na Lin Beichen ang tagapagmana ng aking pamilyang Lin mula sa kabisera. Ginang, sobra-sobra ang pagpapanggap mo. Pa rin ang pinag-uusapan? Sabihin ko sa'yo, kahit hindi kayo peke ngayon, kahit ang tunay na pinakamayamang Lin ay nasa harap ko, kailangan pa rin niyang pakasal sa akin ngayon. Ang kapalaran ng pamilyang Shen ay nasa kamay ko. Walang makakapagligtas sa kanila, kahit ang mga Diyos. Binata, huwag kang magsalita ng mayabang. Baka mabungi ang dila mo. Beichen, ito ang lalaking nanakit sa ating magiging anak na babae. Ang pangalan niya ay Chin Shixuan. Anak ng pamilyang Chin? Noong araw, ang lolo mo Chin lang ay tatawag sa akin bilang Mrs. Lin. Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Ang pangalan ng lolo ko ay hindi para sabihin mo. Chuking, ang simbolo ng pamilya ay dapat ibigay sa'yo kapag ikaw at Beichen ay nagpakasal. Pero, ipapakita ko sa'yo ngayon. Ito nga ang simbolo ng pamilya ng pinakamayaman, ang pamilyang Lin. Kayong dalawa ba ay ang pamilyang Lin? Oh, hindi ako naniniwala. Ano ba ang mapapatunayan ng basurang jade na to? Kung kayo ang pamilyang Lin, ako naman ang Diyos sa langit. Ebidensya? Walang matibay na patunay. Mga sinungaling kayong lahat. Xiao Wang, ipakita mo kay binatang Chin ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ngayon. Magaling pa rin ang pag-arte. Akala mo maloloko mo na naman ako? Shen Chuking, ano man ang mangyari, pakakasalan mo ako ngayong araw. Hindi ka makukumbinsi hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Walang utang na loob na anak. Ininsulto mo ang pamilyang Lin mula sa kabisera. Na-freeze ang lahat ng accounts ng pamilya natin. Kinumpis ka ang mga ari-arian. Sinira mo kami. Kayo nga talaga ang pamilyang Lin. Maraming taon nang marumi ang kamay ng pamilyang Chin. Nagsumite lang kami ng kinakailangang mga dokumento sa mga kinauukulang departamento. Pero ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa ay ang makialam sa anak ko at sa magiging manugang ko. Mrs. Lin, Mr. Lin, alam kong nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Patawarin ninyo ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pakiusap, hayaan mo kami. Huli na! Mga guwardiya, hilahin sila palabas. Kaya, Dachuan, hindi ka lang ordinaryong office worker. Talaga nga ba ikaw ang legendary second young master ng Wang family? Chen, hindi ko sinadyang itago ito sa'yo. Sinabi ng Auntie Lin at Uncle Lin na huwag ipaalam ang identidad mo sa'yo. Pero talagang itinuring kita na kapatid. Beichen. Ha? Hindi naging maingat ang nanay at tatay mo. Gusto naming lagi na malayo ka sa mga komplikadong tao at bagay. Gusto naming lumaki ka bilang ordinaryong bata, malayang pipili ng sariling trabaho, mga kaibigan,
at maging ang taong mamahalin mo. Hindi namin gustong malaman mo ang lahat. Baka mawala ang tunay na hangarin mo. Hindi namin inakala na magdudulot ito ng ganoong problema at peligro sa'yo. Mapapatawad mo ba ang nanay at tatay mo? Nanay tatay, wala nang dapat patawarin. Kung hindi mo itinago sa'yo, hindi ko makilala ang Chuking. Hindi ko makilala ang kapareha sa buhay ko. Pero, ang identidad bilang anak ng pinakamayaman, medyo nahihirapan ako tanggapin lahat ngayon. Chukeng, mabuting anak, napagod ka nitong mga nakaraang araw. Parang, yung pagiging anak ng pinakamayaman, medyo nahihirapan akong tanggapin ng sabay-sabay. Chuking, mabait na bata. Napakahirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Napakaswerte ni Beichen nang makilala ka. Hindi mo man alam ang totoo niyang pagkatao, matatag mo pa ring pinili siya. Napakahalaga talaga ng ganitong ugali. Gusto na gusto talaga kitang tita. Salamat po, tita. Napakaswerte ko rin nang makilala si Beichen. Lolo, ngayong naayos na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, ako, si Lin Beichen, sa aking taimtim na puso at ang aking pamilya bilang garantiya, ay mariing humihiling na pahintulutan ninyo ang kasal na ito. Talagang pakakasalan ko ng maayos si Chuking. Pakakasalan ko siya ng maayos habang buhay. Dapat pumayag. Beichen, may mga kalokohang sinabi ang lolo mo dati. Huwag mo nang isipin yon. Nakikita ko kung gaano kayo nagmamahalan ni Chuking at kung gaano kayo parehong naiintindihan. Ano pa ang dapat kong ipag-alala? Dapat nating pag-usapang mabuti ang kasal na ito. Dapat itong ipagdiwang ng napakasaya. Ano pa bang dapat kong ipag-alala? Dapat nating pag-usapan ng maayos ang kasal na ito. Dapat itong ipagdiwang ng napakasaya. Tama, Chen Ching. Ako na ang bahala sa lahat para sa kasal ninyo, pati na ang honeymoon. Sisiguraduhin naming masaya kayo. Sige, ang tagal mo nang nakatingin. Mahal, parang nananaginip pa rin ako. Mula ng araw na yon na nahawakan kita ng mali, akala ko iyong rent-a-girlfriend. Hanggang ngayon, asawa ko na talaga ako. G, Lin, huli na para panghinaan ng loob ngayon. Nakasulat na yan, may tatak pa. Tsaka nun sa opisina, may unang humalik sa akin at nagsabing hindi na ako makakaatras sa buhay na ito. Walang pagsisisi. Pinakamasaya sa lahat yung nahuli kita sa hallway na yon. Bibi, Shen, masaya akong makipagnegosyo sa'yo. Patnubayan mo ako sa buong buhay natin. Gagabayan kita ng maayos, Jilin. Uwi na tayo. Haha. Tara na.